Bago po tayo magsimula, shoutout po tayo sa 5 naunang mag-comment. Bago yun, maraming salamat kay Lodi Eugene Torres, ang pogi-pogi mo, malaking tulong po ito, at kay Lodi Joselito Badong, Lodi Christian Lloyd Tina Flor, Lodi JCM Pete, Lodi Mac Hill Sherry Viez, Lodi Roll Cloma, Lodi Paeng Vlogs, Lodi Erwin Villadolid, Lodi Dexter Binamira, Lodi Clefford Martinez, Kupal Arthur Limson. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-101 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng isang elder na pinuno. Kumulot ang noo nito na nakatingin sa kanya. At sinabi nito habang makikita sina Jinmu at Seryeong sa pintuan na ang Young Lady at ang Sword of Wudang ay naririto upang makipagkita sa inyo. Na natutuliling na ang ating bida sa kaingayan ni Seryeong. At ilang sandali pa ay umiinom na ng tsaa si Tangwi. Sinabi nito habang nakaupo sila na pumunta ka dito. Ano ang maitutulong ko? Sumilip ang kanyang anak at sinabi na ama. Napagalitan mo ba ang mga elder? Ang sama ng itsura ng mga mukha nila. Nakangiti ang ating bida na sinasabi niya sa isip na parang barkada lang kung makipag-usap siya sa ama niya. Dagdag pa ni Seryeong sa kanyang ama na dahil ba yon sa mga kahina-hinalang lalaking yon. Tumugon ito na huwag ka nang magtanong. Hindi maganda na marinig ito ng bisita. At sinabi ni Tangwi sa ating bida na pasensya na kung narinig mo akong sumigaw. Medyo napatapang yata ako ng salita. Tumugon ito habang tumatawa na wala lang iyon. Itinaas ni Jinmo ang tasang tsaa sa kanyang bibig na may walang kabuluhang ekspresyon at nagkaroon ng kakaibang tingin. Sinabi pa niya na para sa mga matatanda na masyadong tamad para habulin ang ilang pesteng daga, masasabi kong tama lang ang pagalitan sila. Sinabi sa kanya ni Tangwi na mga daga ano ang nagpapaisip sa iyo ng ganoon? Tumugon ang ating bida na ang orihinal na daga ay isang mahinang maliit na nilalang. Ngunit kung papabayaan mo ito dahil nakakainis ito, kakainin nito ang butil. Bukod dito, ang bilang ay tumataas sa isang iglap. Kaya sa palagay ko hindi natin dapat hayaan ito kahit na nakakainis ito. Sa sagot ni Jinmu, isang masayang ngiti ang nabuo sa paligid ng bibig ni Tangwi. At sinabi na tama yan. Wala silang pinagkaiba sa nakakainis na mga daga para sa atin. Tumingin siya sa ating bida at sinabi sa isip na kahit ganoon, kung wala akong gagawin dahil lang nagtago sila sa teritoryo ng ibang sekta, mananatili silang ganoon. Mukhang simple lang pakinggan, pero ang ganitong pag-iisip ay kayang maabot lang ng mga taong nasa matataas na posisyon. Napaka-interesante talag ng taong ito. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang mga dahon na paanong nakalikha ang wudang ng isang katulad niya. Dagdag pa nitong sinabi sa ating bida habang makikita ang kandila na iba ka sa ibang nakilala ko na mga Taoist. Sumagot ang ating bida sa kanya na hindi Gaya nga ng sabi ko, isa akong unang klaseng disipulo ng wudang. Ngumiti si Tangwi kay Jinmu, sinabi na tunay kang isang kawili-wiling tao. Dagdag pa niya na ano ang masasabi mo sa pananatili rito ng kaunti at pagiging pusa para mahuli ang mga daga. Babayaran kita ng malaki. Humigop ng tsaa si Jinmu at sinabi na nakakalungkot man, pero ang isang Taoist ay hindi naakit ng pera. At mahigpit din kaming laban sa pananakit ng mga hayop. Dagdag pa ng ating bida na maging isang pusa. Wala akong kagustuhang paamuin at alagaan sila. Tumawa ng malakas si Tangwi at sinabi na nagkamali ako. Tumawa rin ang ating bida at sinabi na ayos lang iyan. Huwag mong sabihin na hihiram ang Sichuan Tangklan sa kamay ng ibang pusa para hulihin ang daga sa kanyang bahay, siguro nagsalita ka lang ng ilang bagay para purihin ako. Nakatingin sa ating bida si Tangwi habang napapangiti at sinabi sa isip na likas siyang maingat sa dangal ng angkan ng tang. Gusto ko siya ng husto. At tumawa ito ng malakas at sinabi sa ating bida na tama yan. Ang bilis mong makaramdam. Natumawa rin ng malakas ang ating bida habang si Tang Seryeong ay kumunot ang noo at iniling ang kanyang ulo sa mga salitang palitan ni Jinmu at ng kanyang ama. Binubulong niya na ano ba talaga ang isang daga at ano ang isang pusa. At pagkatapos sinabi ni Tangwi sa kanya na narinig ko na dumaan ka sa Arsenal Hall. Nakuha mo ba ang kailangan mo mula sa amin? Tumugon ang ating bida na oo, nakuha ko. Dagdag pa niya na nakapagpahinga na ako at nakuha ko na ang tulong na kailangan ko, kaya dumaan ako. Para magpaalam bago umalis. Tumingin muli sa kanya si Tanwi at sinabi na ngayon na.
Bakit hindi ka muna tumigil at mag-inom? Bahagyang kumunot ang noo ng ating bida at masayang nahihiyang inilagay ang kamay sa dibdib at sinabi na salamat, ngunit ako'y nasa aking paglalakbay. Mula sa likod masayang sinabi ni Seryong na ama, pwede ba ako sumama sa kanya? Biglang nag-iba ang ekspresyon ng muka ni Jinmu na napatigas ang kanyang mga daliri sa kamay nang marinig niya ito. At sinabi na ha? Na masayang sinabi pa ni Seryong na gusto ko ring subukan ang paglalakbay. Napapaiyak na lang ang ating bida sa loob-loob niya na makikita silang tatlo na hindi rin makapaniwala si Tangwi sa kanyang anak. At napatayo ito sa kinakatayuan niya at sinigaw na Seryong, ang paglalakbay ay pagsasanay para sa mga Taoista. Wala nang nakakaalam kung gaano ito katagal o kung gaano ito kahirap. Kaya hindi ako papayag. Na sumagot ito na huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Babalik ako sa gitna kung masyado akong nahihirapan. Nakatingin naman ang ating bida sa kanya na may kakaibang reaksyon ng muka na sinabi sa isip na paano naman ang opinyon ko. Hindi man lang ba niya tatanungin? At masayang sinabi pa ni Seryong sa kanyang ama na inilagay ang kamay sa dibdib na hindi ako kasing lakas niya, pero malakas pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Nakatingin ito sa kanila na may lungkot sa muka sinasabi niya sa isip na Seryong. Ang ikinababahala ko ay ang espada ng Wudang. Na makikita ang mga kataga sa uluhan ni Seryong na troublemaker, ginagawa ang gusto niya. Na hindi makapaniwala na tahimik lang ang ating bida. Sinabi pa ni Tangwi sa isip na nakatingin sa kanila na ito ang unang pagkakataon na ipinakita niya ang ganitong interes sa isang lalaki. Baka gusto niya siya. Na sinasabi sa harapan ng ating bida ni Seryong hindi kaya masaya kung sasama ako sa'yo. Tulalang sinabi ng ating bida sa kanya na hindi, sa tingin ko ito ay isang pagpapakamatay. Kinulit ni Seryong ang kanyang ama habang napalagay ang kamay sa noo sinasabi sa isip na ang mga Taoista ng Wudang ay hindi maaaring magpakasal maliban na lang kung sila ay itiniwalad. Mukhang kailangan ko na lang hintayin na mawala yan sa kanya. Na sinabi sa kanya ni Seryong na hayaan mo na ako, please. Ang saya kapag kasama ko siya. At pagkatapos sinabi sa sound transmission ni Tangwi na pasensya ka na talaga. Sobrang matigas ang ulo niya. Pipilitin pa rin niyang sumama sa'yo kahit anong mangyari. Na napasabi sa isip ang ating bida na anong klaseng pagpapalaki ang ginawa mo sa kanya, Dark Emperor. Na nagpupumilit si Seryong sa kanyang ama na sinasabi pa niya na gusto kong sumama sa kanya. Sinabi pa sa sound transmission ni Tangwi sa ating bida na magkunwari kang mananatili hanggang bukas at tumakas ka rito sa bukang liwayway. Na naiinis na sinabi ng ating bida na talagang baliw siya pero hindi ko inakalang ganito nakalala. At tumugon siya sa sound transmission na okay. Na makikita ang labas ng palasyo. At madaling lumipas ang oras na dumating na ang madaling araw. Dahan-dahang humakbang ang ating bida sa pintuan. Lumingalinga siya bago lumabas at sinabi sa isip na okay. Walang tao dito. Masayang humakbang na siya palabas sinasabi niya sa isip na medyo nag-alala ako kasi ginising niya ako ng sobrang aga kahapon. Tama lang pala na nagising ako ng mas maaga. Naglalakad na siya papalayo na may nakatingin na ibon sa kanya sinasabi pa sa isip na alis na ako ngayon. Paalam, Tang Seryong. Sana hindi na tayo muling magkita. Na makikita ang ulo ng ibon na nakatingin sa kanya. Mula sa palasyo sumisigaw si Tangwi na siya ay nawala. Na umiiyak na tumugon ang nag-uulat hawak ang nakasulat sa papel na oo at iniwan niya ito. Na ang nakasulat ay pupunta ako sa wandering journey, ama. Na napahawak na lang sa ulo si Tangwi na napabuntong hininga. Sinabi pa ng taga-ulat habang umiiyak na kinuha rin niya ang heart-piercing torrential downpour, lingering soul at ang blade's edge, pati na rin ang iba pang mga hidden weapons at ang silver willow sword. Nakahawak pa din ang kamay ni Tangwi sa muka sinabi nito na kinuha niya ang lahat ng mga yaman ng tangklan. Tumayo siya at sinabi sa mga alagad na hindi siya pwedeng nakalayo ng husto. Sundan niyo siya. Magaling siya, kaya kailangan malayo ang agwat niyo sa kanya. Tumugon ang mga ito na okay po sir. Tumingin sa kanyang kamay habang huminga at sinabi sa isip na espada ng Wudang, pasensya na. Ako pa ang naging sanhi ng abala sa'yo. Dagdag pa niyang sinabi sa isip habang makikita ang kabundukan na ano ang magagawa ko. Kasalanan ko rin naman dahil pinalaki ko siyang ganyan. Nag-iisa ko lang kasi siyang anak na babae. Pagkatapos umalis ng tangklan, nagtungo si Jinmu diretso sa hilagang kanluran.
Nakarating siya sa isang nayon sa paanan ng bundok Kincheng ng gabi na pagkatapos ng kalahating araw. Na makikita ang isang bahay panuluyang ito. Kung saan makikita ang paliguan. Na ang ating bida ay nagpa siya munang maligo, sinasabi niya na ang sarap talaga sa pakiramdam. Napahawak sa ulo sinabi niya sa kanyang isip na hindi naman ako nagmamadali, kaya akyatin ko ang Kincheng Mountain bukas. Pagkatapos maligo sa mainit na tubig sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, kailangan mas bagay ako bilang isang daoshi kapag nasa 5 dakilang sekta ng Taoismo, kaya isusuot ko ang kasuotan ng wudang. Habang nakaupo sa lamesa at nagtitingin ng menu, masayang sinasabi niya sa isip na kakainin ko lahat ng masasarap ngayon. Iinom ng alak, kakain ng karne, dumplings at noodles. Nang ihain sa kanya ang pagkain, nagtataka ang ating bida. At napasabi siya na hindi pa ako umu-order. Pagkatingin niya sa naghain, nakita niya si Tang Seryong na may dalang ibon. Namutla siya at pautal-utal na sinabi na anong kalokohan ito. Umupo siya sa harapan ng ating bida at sinabi na ako ang taya, kaya kumain tayo ng sabay, Ginoong Daoshi. Napaturo siya sa kanya habang nanginginig ang katawan pati na ang boses, sinabi na paano ka napunta dito. Tinuro siya ni Seryong habang ang ibon niya ay proud na nagniningning, sinasabi niya na ako si Tang Seryong. Akala mo ba hindi kita masusundan? May mga paraan ako. Ang mukha ni Jinmu na nakatingin sa kanya ay tumigas na parang bato. Kumulot ang noo ni Jinmu habang kumuha si Tang Seryong ng maliit na bote mula sa kanyang mga kamay, sinasabi na heto na. Lalamig na to. Kain na tayo, Daoshi. Dagdag pa niya na isang tagay para sa ating paglalakbay. Na napasabi ang ating bida na ikaw si Raulo ka talaga. Mukhang binabangungot na yata ako. Na malakas niya itong sinigaw na makikita ang labas ng restaurant. At dito na po nagtatapos ang ika-101 kabanata. Ika-102 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang Kincheng Mountain. Isang gulong ng karwahe ang makikita na tumigil. Mula sa itaas ng hagdan, sinabi ng lalaking nakaasul na sango. Nandito na ang mga sangkap. Tumugon ito sa kanya na okay, sige. Bumaba ito mula sa itaas ng hagdan at yumukong sinabi sa matandang kaharap niya na siguro pagod ka sa biyahe. Ang dami rin kasi ng mga dala nyo ngayon. Tumugon ito na itinuro ang kasama niya na hindi naman ako masyadong napagod, salamat sa bagong empleyado. Dagdag pa niya na may espesyal bang okasyon ngayon? Sinabi sa kanya ng unang klaseng disipulo ng sekta ng Kincheng na si Sangwo na oras na para sa mga ritual ng ninuno. Sinabi sa kanya ng matanda habang tumatawa na panahon na naman ang taon na yon. Pupuntahan ko muna si Jeon Junim. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Yumuko ito at sinabi na sige, sisiguraduhin kong makakapagpahinga siya sa lilim. At pagkatapos sinabi ni Sangwoo sa lalaki na dito ang daan papunta sa lilim. Pinangunahan ni Sangwoo sa paglalakad ang matandang lalaki na nakasunod sa kanya sa ilalim ng mga malalaking puno. Isang tahimik na pader sa likod ng Yonggwanjeon Hall, ang duam ay isang perpektong lugar para magpahinga dahil ang isang makapal na lumang puno ay inuunat ang mga dahon nito sa lahat ng direksyon upang takpan ang araw ng naayon, at mas kaunti ang mga taong pumapasok at lumalabas. Habang nasa likod ang matandang lalaki, nakatingin ito kay Sangwoo habang ngumingiti. At biglang sinabi nito na mukha kang isang magalang na disipulo ng Kincheng na nasa unang klase. Napatigil ito sa paglalakad habang sinabi pa sa kanya ng matandang lalaki na matagal na rin, Guiyang. Napalingon ito ng tingin sa kanya na nagtataka. At tumawang sinasabi na oo nga, Akryo. Mukhang ang dalawang ito ay matagal nang magkakilala. Nagpunta sila sa isang lugar na sinabi pa ni Sangwoo na narinig ko na parating ang Great Wolf kasama ang Azure Wolf Squad. At na ang dalawang grupo ng Azure Wolf Squad ay nagkaroon ng alitan sa angkan ng Tang. Na nakatingin sa kanya si Sangwoo na napangiwi ng bibig. Dagdag pa niyang sinabi na narinig kong pinatay mo ang mga martial artist ng angkan ng Tang. Si Tangwi raw ay hinahanap na ang may sala. At tensyonado raw ang sekta ng Kincheng dahil doon. Nagulat ang matandang si Akryo na sinabi sa kanya na may ginawa na ba sila. Habang magkukrus sila sa paglalakad, sinabi pa sa kanya ni Sangwoo na 3 sa mga unang klaseng disipulo at 20 sa mga pangalawang klaseng disipulo ang bumaba ng bundok. Lahat yan ay dahil ginulo mo ang angkan ng Tang. Dagdag pa nito sa matanda na si Akpyo na kung ayaw mong maging abala, pakiusap. Mag-ingat ka naman.
Hinahabol tayo niyang Sobang kaya hindi tayo dapat napapansin. Sigurado akong ayaw ng ikatlong pinuno ng palasyo at ng Great Wolf na mangyari iyon. Nahinawakan nito ang balikat ng matanda habang ito ay napangiwi ng bibig. At naiinis na sinabi ng matanda sa kanyang isip na akala niya kung sino na siya dahil lang tauhan siya ng ikatlong pinuno ng palasyo. Ang kapal ng mukha niyang banggitin pa ang Great Wolf. At pagkatapos sinabi nito na gagawin namin ang trabaho namin kahit wala kang pangangaral. Pakialam mo na lang ang sarili mong gawain. Tinuro siya nito at sinabi pa na narinig kong nawalan kayo ng ugnayan sa taong naghahanap ng Void of Holes. Hindi mo yata masyadong nagagampanan ng maayos ang trabaho mo. Ano? Napangiwi ito ng muka at sinabi na kami na ang bahala doon, kaya huwag mo na iyong intindihin. Ayokong makipaglaban habang may napakahalagang kaganapan sa unahan natin. Tinawanan siya nito mukhang nang aasar at sinabi na mahalagang kaganapan. Nahanap niyo na ba sa wakas ang isa pang bahagi ng bagay na yon? Kakaibang umiti ito at sinabi na tulad ng inaasahan, nasa bulwagan ito ng ninuno ng Qincheng. Sa pagtanghal sa ritual ng ninuno, sinigurado kong mapasama ako sa gabi ng seremonya. At doon ko ito nanakawin. Magkakaharap sila na sinabi pa nito. Na pag nakuha ko na yon, aalis na ako rito, kaya pakisuyo na lang ang natitira para sa akin. Tumugon ito na sinabi na sige. Pag nakuha mo na yon, babalik ka na sa Great Wolf. At biglang isang tao ang dumating sinasabi na Sangwo. Andyan ka pala. Hinahanap ka ng leader ng sekta. Nabigla naman itong natahimik. At mumiting lumingon ito sinasabi na ganun ba? Anong kailangan niya sa akin? Tumuro ito sa gilid at sinabi na mukhang may napakahalagang bisita. Nandun din ang lahat ng mga elders. Makikita na naglalakad ang ating bida na sinabi pa nito na andito ang espada ng Wudang sa kanyang paglalakbay. Nagbubulungan naman ang mga babae na nakakakita sa kanya sinasabi na ang espada ng Wudang ay napakagwapo. Dagdag pa ng isa na hindi ba siya masyadong bata. Na napangiwi ng muka ang ating bida at sinabi sa isip na naririnig ko kayo. Nakatingin sa kanya ng seryoso si Sangwoo habang may nagsasalita na mukhang ang Windless Beggar mismo ay nakapunta na sa Wudang dati. Sinalubong siya ng matandang babaeng ito sinasabi sa kanya na maligayang pagdating, espada ng Wudang. Ako si Chasion, ang master ng Purple Cloud Pavilion ng Qincheng. Sumuntok sa palad ang ating bida at yumukong sinabi niya na binabati ko ang Senior Chasion. Inangat niya ang kanyang ulo at sinabi sa isip habang nakangiti na kung siya ang master ng isang pavilion at isinasaalang-alang ang apelyido niya, tiyak pareho sila ng henerasyon ni Master Mayongjin. Magkaugat ang Wudang at Qincheng, kaya tama lang na tawagin ko siyang senior. Sinabi sa kanya nito na senior ha. At sinabi sa isip na tinatawag niya akong ganoon bilang isang martial artist na kumakatawan sa Wudang sect kahit hindi naman ako bahagi ng sect na yon. Pagkatapos ngumisi ito sa kanya at sinabi na napakamaginoo mo naman. Napatingin ang ating bida sa gilid at sinabi sa isip na mabuti na lang at ganoon ang tingin niya. Binuksan ang pinto ni Chasion habang sinasabi na dito, pumasok ka. Naghihintay ang leader ng sekta para sa'yo. Habang naglalakad papasok ang ating bida sinabi niya sa kanyang isip na ang unang destinasyon ko sa 5 dakilang sekta ng Taoist ay ang Qincheng. Nakatingin sa kanya ang mga elder sinasabi pa niya sa isip na ang pag-welcome sa akin sa pamamagitan ng pagtitipon ng lahat ng mga elders at disipulo para sa paglalakbay ng isang first-class disciple. Malamang ay para ipakita ang otoridad at respeto. At sinabi sa kanya ng sect leader na si Chahuan na welcome. Mabilis na lumuhod ang ating bida habang sinabi sa kanyang isip na kung ganon. Sisiguraduhin kong makuha ang iyong pagpapahalaga. Upang para sa ibang bahagi ng Dual Internal Energy Art yumuko si Jinmu sa sahig at sinabi na binabati ko ang mga elders at seniors ng Qincheng bilang first-class disciple ng Wudang na si Jinmu. Napahawak sa balbas ang mga elder at mahinang mga sinabi na ipinakilala niya ang sarili bilang isang first-class disciple imbes na espada ng Wudang. Dagdag pa ng isa na inaasahan ko pa naman na mas magyayabang pa siya. Napatingin ang isa na may nakasimangot ang muka at ang isa ay napakunot ang noo. Napangiti ang sect leader sinasabi sa kanya na sa isang liham mula sa Wudang, nabasa ko na ikaw ay medyo magaspang. Habang nakangiti ang ating bida sinasabi niya sa kanyang isip na ang walang hiyang Wudang sect leader, sinabi pa niya yon. At malakas na tumawa ang sect leader na sinabi sa kanya na hindi ko maintindihan kung bakit niya sinabi yon tungkol sa isang tao na kasing maginoo at magalang mo.
Na sinabi rin ng isang elder sa kanya na tama nga. Ang mga anak disipulo natin ay dapat matuto mula sa kanya. Ang espada ng Wudang ay talagang isang maginoong tao. Mahinang sinabi naman sa kanya ni Chaseon na mukhang nagustuhan ka ng mga senior. Nakangiting sinabi ng ating bida sa kanyang isip na siyempre. Mahilig ang mga matandang henerasyon sa mga magagalang na bata. Nakangiwi ang muka ng isang elder na ito na sinabi sa ating bida na kahit na ganun, narinig ko na ang kasama mong tao ay anak ng tangklan. Totoo ba yun? Napatingin ang ating bida sa elder na nagtanong sa kanya. At pagkatapos masayang sinabi ng ating bida na oo, kasama ko ang anak ng tangklan, si Tang Seryaong. At naiisip pa niya na pinagsabihan niya si Seryaong na pupunta na ako mag-isa. Kung hindi ka manatili dito, patay ka. Dagdag pa niya sa isip na maraming pagsusumikap para hindi siya makapunta dito. At biglang nagbago ang ekspresyon ng muka ng sect leader at sinabi na pumunta ka dito kasama ang anak ng tangklan. At nagbulungan ang mga elder at sinabi na ha. Ano? Paano niya? At pagkatapos isang elder ang tumikhim na humawak sa kanyang balbas. Napatingin ang ating bida sa mga ito sinasabi sa isip na ano? Bakit ang hangin sa paligid ay bumigat? Dahil ba sinakop ng tangklan ang teritoryo ng Qincheng? At dito na po nagtatapos ang ika-102 kabanata.